Asher, ano itong mga parusa na ipapataw laban sa mga malisyosong paggamit ng artificial intelligence? Ella, pagkakakulong o multa o parehong parusa ang maaaring kaharapin ng mga gagamit ng artificial intelligence o AI na may layong magpalaganap ng maling impormasyon, pasamain ang ibang tao o kaya ay mag-promote ng mga kahinahinalang investment schemes para sa pinansyal na pakinabang. Ayon kay Senate President Francis Jesus Cordero, kung maayos na gagamitin ang AI, maaari itong magsilbi bilang makapangyarihang kasangkapan para sa edukasyon, negosyo at iba pang larangan. Ngunit sa realidad, inaabusoan niya ang AI ng ilan upang magdulot ng personal na pinsala o sirain ang tiwala ng publiko. Paliwanag ni Senador Escudero, madalas makita ang ilang mga politiko maging ang mga malalaking negosyante na tila may tinutulak na produkto o investment na hindi tiyak kung lehitimo. Ngunit ang katotohanan anya ay ginagamit lang ang imahe nila sa pamamagitan ng AI na walang anumang pahintulot galing sa mga naturang tao. Kung hindi anya ito mapipigilan, ang mga ganitong masasamang aktibidad ay maaaring magpatuloy na dumami at biktimahin ng mga inosenteng mga individual. Bunsod nito, inihain ng tagapangulo ng Senado ang Senate Bill No. 782 o ang Physical Identity Protection Act. Layo nito na patawan ng kriminal na pananagutan ang mga taong responsable sa paggawa, pagkopya, pamamahagi, paglalathala ng physical attributes ng isang individual sa isang media content nang walang paalam. Panukala dito na patawan ng parusang pagkakakulong ng 1 hanggang 12 taon o multa mula sa 200,000 hanggang 1,000,000 piso o parehong parusa depende sa uri ng paglabag. Kung ang lumabag naman ay isang public official o empleyado ng gobyerno, ay maaari itong patawan ng absolute perpetual disqualification o habang buhay na pagkakatanggal sa public office. Bukod pa ito sa maximum penalties na nakatakda sa naturang panukala. Ella, sa panukala laban sa malisyosong paggamit ng AI, exempted o hindi kasali dito ang paggamit ng AI-generated content na isinagawa o isasagawa in good faith o may magandang intensyon gaya ng factual reporting o dokumentasyon ng mga may kinalaman sa specific na interest o may kinalaman sa public interest ng mga nasa media. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.